Hi guys, welcome dito sa Desana at Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Three of Wands, you're waiting for something to happen or dumating yung person mo or may darating na blessing or may darating na pagbabago, change, pagbabago sa buhay mo, transition, or kung ano man yung inaantay mo. Maybe opportunity, or person mo, or your destiny na mag-umpisa na, pwedeng gano'n, no? Na mangyayari na. Ano pa ang about sa'yo? Oh. Vicious. Vicious ka ba yan? Vicious? Hindi naman vicious. Pwede din kasi vicious yan eh. Yung Queen of Cups in reverse. Cold. Masabing cold, unemotional, or hindi ka lang emotional right now. Parang cold ka, unemotional, gano'n. Or what's with the Queen of Cups in reverse for more clarification? Cold ito. Kasi parang ayaw mo mag-take ng action. No? Na nag-aantay ka lang. That's why, nag-aantay ka lang na darating yung person mo sa'yo na siya ang mag-take ng action sa'yo. Ganon. Hindi. Na siya ang gagawa ng paraan. Let's see. Yes, na siya ang gagawa ng paraan. Na siya ang mag-offer sa'yo. Na siya ang gagawa ng paraan na yan. Kasi kung gusto niya, gagawa siya ng paraan. Ganun possible ang nasa isipan mo. Pag gusto niyang makasama ka, na gusto niyang magkatuluyan kayo, ay gagawa siya ng paraan. So, nag-aantay ka lang, no? Clarify by the Hangman na cold ka, emotional, hindi ka nagpapadala sa emosyon mo, sa bugso ng damdamin mo. Kumbaga, kay tough. Hindi ka mahina emotionally. Cold and emotional. You're not willing na ikaw ang magpurso sa person mo. Nagantay ka lang. Pasensya na. Nangatay lalamunan ko. Ayan. Ano ang in-embody mo energy ngayon? Bakit? Ang init kasi. Grabe. ini-embody mo energy ngayon. Yung ikaw mismo. The Crown, you are strong, tough, strong. Mentally, your body, the whole you're grounded also. And you are full of strength, o may inner strength, may inner stillness, ganyan.
full of inner stillness, inner strength. Yan. Matibay. Makikita din sa iyo na brave ka kasi parang ano to the strength sa ibang deck. Ano pa ang energy mo ngayon? Bakit ko nasabing matibay? Sa posture mo, may posture pati. May tindig. And then, dito sa puno, matibay yan. Matibay. Oh. Tapos rooted. Para bang, ano sulit din. Solid, yes. Lalo na yung thought mo. Yung isipan mo, solid. Hindi yung isipan mo solid, kundi ikaw mismo, solid. Stable din. Makikita din sa'yo, stable ka. Stable. Solid. Ay, ito na lang yan. Ayan. Ano pa ang ano kang klase ng tao? Thought. Your thought is stable, no? Kasi may pentacle. Powerful. Kasi may face ng dragon dyan. Powerful. Yes, your thought is powerful. Mag-isip ka, powerful yung isipan mo. Powerful yung isipan mo. And then, you are inspired or nai-inspire ka sa mga iniisip mo or nai-inspire ka sa mga na-inspire ka ng thought mo, ng isipan mo. Yun yung nagpapa-inspire sa'yo, yung isipan mo, the way you think. Ayun. Ano kang klase ng tao? As a person, ano kang klase ng tao? Ano yung asset mo? Asset talaga. You are spiritual. Bukas yung third eye mo. You know. Your third eye or your third eye chakra or your intuition is sharp also. Your mind or your intuition is clear and sharp kasi may sword, no? May alam ka about spirituality o you're someone na nagsishare for sure ng gospel or else ay magaling ka mag-share ng about spirituality or healing or tungkol sa Bible or kung ano yung mga nabasa mo, kahit sabihin na natin na kung ano man yung nabasa mo, yung mga nalaman mo, magaling ka mag-share. Very clear and sharp yung mind mo and your intuition also. Ayan. Ano yung nakikita sa'yo ng mga tao? Pag naisip ka nila, ano yung naiisip nila o ano yung nakikita nila sa'yo ng mga tao? Tingnan natin, ha? Na you acquire deep knowledge, profound knowledge, mga ganon. Or you have the key to open the book of knowledge, of hidden knowledge. Kasi may ano pati dito, may owl. Mahilig ka mag-research ng mga hindi alam ng iba, ng mga walang alam ng iba, ng malaliman, mga profound na bagay. You have the key to uncover the truth, kasi color blue. You have the key to open the book of hidden knowledge
or profound knowledges, information, mga ganyan. Your mind is powerful because of your knowledge, because of what you have learned, because of what you have acquired, knowledge or wisdom, something na hidden from others, na hindi nila alam, hindi nila nakikita, hindi nila naobserbahan, parang block, no? Block yun sa kanila, pero sa'yo, na-open mo yun, no? Parang sarado yun sa kanila ba, pati sa'yo para may susi ka na mabuksan yun at malaman mo yun. Behind that, inside that door or book or place or situation o kung naman yan, na makakuha ka ng mga hidden information, hidden knowledge, profound knowledge, and even wisdom. Ayan, yan ang pagkakilala nila sa'yo. Ayan. Yan ang nakikita nila sa'yo. Ano ang mga naiisip ng mga tao about sa'yo? Mga tao. Para iba naman yung ating reading ba? Iba naman yung mga tanong. Na you have the key talaga. You have the keys. Oh. Your chakra is so powerful. Ayan. Powerful. And open. Powerful. And walang blockage. Lalo sa mind and body mo. Yung pag send the information. No? Nang-isip mo sa bunganga mo. Ang bilis mo lang ma-interpret. No? Kung ano yung sinasabi ng isipan mo, mabilis lang masabi ng bunganga mo, ganon. Or kaya ay pag diniktahan ng isip mo yung kamay mo, na abutin mo yung kunin mo yung suka. Oh, mabilis kang pupunta sa nilalagyan ng suka and then kukunin mo yung suka. Ganon. Parang ganon ba na parang walang blockage, no, sa energetic field mo, sa aura mo, sa chakras mo, ganun. It's clear and all are active and aligned also. Ayan. And then, you have the keys talaga, no, na, ayan, no, parang ang bilis mo mag-isip. And because of this, no, parang ang bilis mo mag-isip. Quick ka mag-isip. Siguro quick ka mag-isip ng solution, idea, mabilis yung mind mo mag-formulate na idea, kung ano pa, basta mabilis yung isipan mo, no? Quick, mabilis, and sharp, and clear, maybe acute, and you have the keys, no, to know something, to discover something, to open something, mga ganon. So, yan. Anong situation mo ngayon? Situation mo, upright ba to the judgment? Ayan, it's upright. Clear yung judgment mo. Clear yung isipan mo. Kagaya nung kanina, no? Clear and sharp yung mind mo. Powerful yung thoughts mo. Yung isipan mo, no? Ganun. Daway ka mag-isip, no? And mabilis ka pa nga mag-isip eh. Quick. Ayan. And hindi clouded yung judgment mo. Para bang your mind is peaceful right now. At peace. Relaxed, calm, and walang nagka-clouded. Hindi confused. Yan. Hindi ka unsure. Hindi ka nagja-juggling.
Very clear, no? Very clear yung mind mo. Ano pa? Ang next na mangyayari sa'yo? Situation mo, sa buhay mo. Anong next na mangyayari? Ten of Swords. Makaka-recover ka na sa painful na na-experience mo. Harap-harapan kang, hindi to pa traitor pa sa harapan. Harap-harapan kang sinaktan. Ayan. Harap-harapan kang sinalbahe, sinaktan. Ganon. Makarecover ka na dyan. Yung pain naman ay natatamo yun sa iba't ibang paraan. Pwedeng nasaktan ka ng person mo ng harap-harapan o ng ibang tao na may ginawa sila sa iyo ng masakit, no? It's painful, pwedeng ganun. Or ibang way na nasaktan ka na ganun. So what's with the Ten of Swords in reverse here? For more clarification, para ma-clarify natin ang gusto. Ano to eh? Nine of Swords. Hindi na nila maatake yung isipan mo, no? Mawala na tong yung inaatake nila yung isipan mo. Hindi ka na nila maatake yung isip mo. Harap-harapan yan. Tinitira ka nila ng harap-harapan, no? Hindi na nila maatake yung isipan mo. Inaatake nila yung isipan mo. Gusto nila ma-stress ka, no? Ma-stress. Or maybe, gusto nila ma-stress ka o ma-depress. O, diba? Gusto ka nila ma-depress, ma-stress, yung magkaroon ng anxiety. Yes, anxiety as well. O, kasi Nine of Swords kayo inaatake nila yung isipan mo. So, yan yung clarification yan talaga. Yung kanila ay pang kalahatan yun. So, either kung saan man doon. Pero ito talaga yung clarification yan, no? Ayan. So, napapa-stress ka pala nila. O, naatake nila yung isip mo. Kung kaya minsan, ma-notice mo, no? Maobserbahan mo na minsan na-stress ka. Parang nadidepress ka. Parang naka-experience ka ng anxiety. Or yung parang naiilang ka. Alam mo, naiilang. Or anxious. Ganon. Kasi inaatake nila yung isipan mo. Harap-harapan yun na pang-atake sa'yo. Hindi lang pa-traitor. May ginagawa silang deceit. Basta may ginagawa sila na parang ma-stress ka. Inaatake nila yung isip mo. Maybe your enemies. Or mga taong naiinggit sa'yo. Yun ang mga gumagawa ng deceit or scheme o kung ano man yung ginagawa nila sa'yo para mapastress ka na inatake nila yung isip mo. Hindi sa naiinggit sila sa'yo. Instead, na-insecure sila sa'yo. Malang to. Pwede may insecurity sila. Upright. Bayan. Hindi sa na-insecure sila sa'yo. Galit sila sa'yo. Galit sila sa'yo. May galit kasi sila sa'yo. Mga kaaway mo. Mga kaaway mo. Mga kaaway mo. Pwedeng hidden enemy or talagang kaaway na nakaaway mo talaga, na nakadaldalan mo. Or kung hindi ka madaldal, kung hindi ka nakapag-away, ay maaaring hindi sa'yo ang reading na to. O pwedeng nakasagutan mo lang, no? Mga ganun. Basta kaaway mo daw. Kaaway mo. Pwedeng kaaway sa spiritual. Ano bang reason bakit nakaaway mo sila? Dahil gahaman sila. Gusto nila akinin ko anong meron ka. Tingnan natin. Hindi. Dahil gusto ka nilang i-challenge. Tingnan natin, ha?
Gusto ka nila i-challenge. So, sila talaga ang may kasalanan dyan. Gusto ka nilang i-challenge. Kahit sino naman magagalit pag unahan. Yan na yung mga nang-uuna. Yan ang mga nang-challenge, yung mga nang-uuna-una. Sinong mali? Of course, yun nang-challenge. Yung mga nang-uuna-una. Yan ang may kasalanan. Yan ang hindi magagalit yung isang tao kung hindi unahan. Kung matino yung isang tao, hindi magagalit yan kung hindi unahan. Yung may kasalanan dyan, yung nang-uuna-una, yung nang-challenge. Gusto ka i-challenge. Kasi, parang tingin nila, kaya-kayanin ka lang nila. Kaya gusto nilang i-challenge ka. Para ano? Bakit gusto ka nilang i-challenge? Para tumaas yung confidence nila. Oh, para tumaas na yung confidence nila kung kaya gusto ka nila i-challenge. See? Sino may kasalanan? Sila ang may kasalanan. Klarong-klaro naman na sila ang may kasalanan. Kasi gusto nilang i-challenge ka. See? Sa mga clouded yung isipan, ay try to clear your mind, no? Relax, inhale, and exhale. Bahala na kayo kung paano i-clear yung isipan ninyo. Pero, yung may mali talaga, yung nang-uuna-una, yung nang-challenge. Okay? Hindi kailangan namang challenge para lang tumaas ang confidence. Para lang patunayan ang sarili. Okay? You can prove it to yourself by making yourself productive. Na you're good at what you're doing. And meron kang nagagawa, no? Or kulang yung mga taong ganun kasi sa confidence. Kulang sa believe sa sarili nila. O kaya kailangan pa nila mag-challenge sa iba. That's why. Ganun sila, nandiya-challenge. It's their fault, not your fault. Kung magalit ka, natural. Magagalit ka talaga. Kasi unahan ka. China-challenge ka. Ano bang nagagay dito ngayon? Angels. Let's see. Yes. As always, angels. Angels. Palagi. Halos palagi angels na nagagay dito. Para kasing para bang mga narrow-minded. Ano ba yung mga mahilig man challenge? Mga narrow-minded na mga tao. Narrow-minded. Their mind is not broad. Their mind is narrow. Narrow-minded. Kasi kung may wisdom yung isang tao, hindi kailangan mag-challenge nun Only foolish and crook ang mahilig man-challenge. Yung mahilig makapag-compete, man-challenge. Gusto nilang patunayan sarili nila sa pag-compete o yung man-challenge sa iba. Yan. Crook, foolish, narrow-minded, mga ganyan sila. So, ayan. Message na angels for you. Business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Magtiwala ka and sundin mo. Sumunod ka sa kung ano man naisip mong business idea o kung mayroong mga business idea na makikita mo sa iba, no, na
pinurso nila, mga gano'n na, kung nawari ay bigasan, no? Ay common na yan di ba? So, it's still a business idea na pwede mong simulan ng negosyo, no? Na kung ano na idea, no? Pwede mong gayahin. Or career opportunity, no? Na pwede kang kumita dyan. Career man, any career na pwede mong i-pursue, you can start, or any business, no? Madali ang negosyo pag may pangkapital ka, pag malakas ang loob mo na pumasok sa negosyo at may pangkapital ka. Pag matapang ka na sumabak sa negosyo. Ganun. Pag risk taker ka. Pero masanay na sa mga ganyan. Ay, hindi na yan sila natatakot. Yung mga biyasa na dyan ay masanay na. Hindi na yan sila natatakot mag-risk. Mayroon talagang magagaling sa negosyo. Mga entrepreneur, business-minded na mga tao, mayroon talagang mga ganun. Ako, bilib ako sa mga ganong klase ng tao, magagaling sa negosyo. And very brave, no, na mag-put up ng business. Kahit na bago pa lang, wala pa silang idea, no, ay sumasabak sa ganong business. No? So, yan. Ano ang next na mangyari sa buhay mo kaya? Tingnan natin kung may improvement. The Tower in reverse. There is a new beginning. Clarify ko na itong the tower na to. What's with the tower here? Kasi pwedeng ibang meaning, no? Magtatagumpay ka, guys, na magsisimula na magtatagumpay ka. No? Magtatagumpay ka over your enemies na nandidestroy sa'yo, na hindi ka na nila madidestroy. Ayan. Na magsisimula na hindi ka na nila madidestroy, na hindi ka na nila nadidestroy, hindi ka na nila madidestroy. Ayan. Ano pa? Tungkol sa love life mo, ano ang darating sa'yo? Exact na darating sa'yo. Exact. Queen of Wands. Person mo ba yung Queen of Wands? Well, yes, it's your person. Yung Queen of Wands na yan. Ayan, it's your person. Yung Queen of Wands na yan. Person mo. Anong intention sa'yo ni Queen of Wands na yan? Kung person mo yan, anong intention sa'yo ni Queen of Wands? Someone na attractive? Someone na bakit siya darating, no? Sa love life. Emperor. Ang maging asawa mo? Ang maging asawa mo? Hindi. Sabi person mo. Sa bagay, sa love life mo eh. Ang mag-offer sa'yo. May offer so. Ang mag-offer sa'yo. May offer siya sa'yo. Maraming offer to. Marami siyang offer, hindi lang isa. Ang maging mataas ang status mo. Yun ang intention niya. Pataasin niya yung status mo. Let's see. Pataasin niya yung status mo. Yes. Gusto niyang tumaas yung status mo. Kung kunwari ay night pa lang yung energy mo. Kunwari lang, no? Kung night. Yun ang goal niya eh. Pataasin yung status mo. Kasi, pag nasa mababa ka, yun nga, i-challenge ka ng iba. Balitin ka ng iba at gusto ka na i-challenge. Totoo yan. Lalo na yung mga narrow-minded. Yung, bakit na pag sabihin ko maliit ang utak, no? Narrow-minded na lang. Para hindi ganun ka
sakit sa damdamin, no? Ganon. Ayan, yan ang goal niya, pataasin niya yung status mo at madami siyang offer. Oh. Ayan, yan ang kanyang ano. Oh. Ito lang sa taas kasi clarification lang naman. And then ito, ang magkaroon ng collaboration sa inyo. Pagtutulungan. Ayan. Tutulungan ka niyan. Tutulungan ka niyan, tataas yung status mo. May pagtutulungan. Tutulungan ka niya. Siya ang tutulong sa'yo. I-lift up ka niya. I-lift up ka niya ng person na yan. Ayan. Yan ang darating sa'yo. Si Queen of Wands. Yan, parang goal niya talaga, no? Goal, kaya Queen of Wands ito. Goal niya, no, na pataasin yung status mo. Goal-driven siya na pataasin niya yung status mo. Kasi, ano nakikita niya? Bakit gusto niya pataasin yung status mo? Ano nakikita niya? Na destiny ka niya. Destiny ka niya, yun ang nakikita niya. Destiny ka niya, yun nakikita niya. Destiny ka niya. Kung kaya magte-take siya ng action. Kasi, kung kaya gusto niya pataasin yung status mo. Kasi, destiny ka niya o kapalaran ka niya. O kapalaran niyang, kapalaran yung, or destiny niya, or, nakatadhana, natulungan ka niya, napataasin yung status mo. Or nakatadhana kayo sa isa't isa na bumuo ng pamilya, or magkaroon ng collaboration sa inyo, pagtutulungan, no? Or you will work as a team, ganon. Bakit gusto niyang pataasin yung status mo pati? Nung ni Queen of Wands na yon, anong dahilan? Naawa siya sa'yo? Baka naawa. Yes, naawa siya sa'yo. Kaya ang gusto niya, tulungan ka para maka-break free ka, no? Makapag-break free, maka-break free. Alam niyo? I want to break free. Yung ganang kanta. I want to break free. Yan. Break free. Nag-succeed ka over those who want to stop you, to control you, to hinder you, to control your growth. O, diba? Na, ayun, si Alisa, no? Mga paniki, mga ganun. Parang mga evil yan siya. Evil. So, ibig sabihin, yung mga enemy, mga evil yan sila. No? Tama ba? Yung enemies, may evil yan sila klase ng tao. Evil nga sila, guys. Kaya sabi ko kanina, sila ang may kasalanan. Kasi, kahit galit sila sa'yo, hindi porket galit sila sa'yo, ay ikaw na may kasalanan, no? Depende. Depende sa situation, sa mga pangyayari. Galit sila sa'yo kasi doon sa reason na yan kanina. China-challenge nila. Sila ang una niyan sa'yo. Kung nagalit ka man, dahil inunahan ka nila, dahil sa china-challenge nila, normal yon. Natural na magalit ka kasi china-challenge ka. Kasi kung hindi ka nila china-challenge, tahimik ang buhay mo. Sila may diferensya. Para bang may mga disorder siguro yung mga ganang klase ng tao. Bakit ang challenge? May disorder ba? O ang mga tao na yun kung bakit china-challenge ka nila? Baka may disorder. Wala. May problema o frustrated kung bakit ka nila china-challenge. Mga frustrated sila. Pasensya na sa maingay ko, mga tuta. Frustrated, may mga problema sila. Or baka may sumusulsul din sa kanila na alam niyo na, demonyo. And ingay. Ano naman
Kadalasan yan, baka sinusulsulan sila ng demonyo din. Sinusulsulan ba sila ng demonyo na i-challenge ka? Naunahan ka? Yes. See? Kasi para bang, dahil narrow-minded sila, crooked, foolish. So, susundin nila ngayon yung demonyo. They don't care if they're unjust or hindi makatwiran. Or yung kanilang ginagawa ay kabaluktutan. Eh kasi nga, narrow-minded. At foolish pa, crook pa sila. Kaya ganun. So see? Sinusulsulan sila ng demonyo, nasaktan ka. Nasaktan ka. Tama. Hindi lang challenge, saktan ka. Eh, sila lang una-una niyan sa'yo. And gumagawa sila ng deceit sa'yo, no? Gumagawa din sila ng deceit sa'yo. See? Kaya evil sila. Kung sino man sila, alam na nila yon kung sino sila. Maliban na kung black yung isipan nila, clouded, naisipin nila ay sila itong biktima. Sila yung challenge mo, baliktarin ka pa. Kasi kadalasan ng mga ganun, clouded yung isipan, baliktarin nila. Black yung isipan nila, baliktarin nila na sila pa yung biktima. Yun ang ipalabas nila, no? Palabasin nila silang biktima, silang kawawa, ikaw ang salbahi, ikaw ang masama. Nantotoo silang ng una. Nantotoo because of their narrow-mindedness or dahil sa pagiging foolish nila, pagiging crook nila. At dahil sa gusto nila na patunayan yung sarili nila o dahil gusto nilang i-challenge ka, no? Para tumaas yung confidence nila. Talagang ka-foolish yan. Baluktutan yung rason nila sa pancha-challenge sa'yo. Kahit kailan hindi tama yun. Hindi makatwiran yun. Yung mga ginagawa nila. Kaya they are evil. That's why evil ang lumabas sa energy ng mga kaaway mo na yun. Ano ang tungkol dun sa Queen of Wands na yun? Ex mo ba yun? O past person? Upright pa to. No. Hindi mo siya ex. Hindi mo siya past person. It's a new person. Pero gusto niyang tulungan. Kasi naawa siya sa'yo. Dahil sa mga deceit na ginagawa ng iba sa'yo. Dahil gusto ka na i-challenge ng mga foolish, crook ng mga tao. Kaya ang dami sa impyerno eh. Napakarami ng soul sa impyerno. Tama ba, angels? Ang dami-daming souls sa impyerno ngayon. Tingnan natin, ha? Napakarami. Ang dami-dami daw. Yun ang nauna. Ang dami-dami daw souls na sa impyerno. Kasi nagpapadala sa soul ng devil. Hindi talaga makatwiran yung kanila. See? Madami din pang soul sa Hades or sa Abyss. Sa Abyss, madami din. Kasi alam ko iba yan, yung Abyss. Iba yan siya eh. Ruled by Abaddon. Nag-aari din sa Abaddon, no? Sa Abyss na.
sa Abaddon, nag-hari doon sa Abyss. Siyang hari doon sa Abyss, no, sa Abaddon. Yung Dark Lord ba yun sa Abaddon? Dark Lord. Yan yung fallen angel ba yun sa Abaddon? Fallen angel pala yan siya, guys. Sa Abaddon. Pero siya ang naghahari doon. Siya ang hari doon sa Abyss. Yung sa hell naman o sa impyerno ay ibang fallen angel yung naghahari doon. Cherubim daw yan siya eh. Ayun ang sa Biblia, di ba? O basta yun na ano ko lang yan eh sa YouTube na cherubim daw yan siya. Siya sa Google din. Pero sa YouTube talaga, doon ko talaga naman. Cherubim daw yan siya sa Abaddon. Doon ko lang nalaman yan eh. Na cherubim daw yan siya. Yan. So yung mga pinagdaanan mo na yan, isipin mo na lang challenges. In this world, there are unfair people, unjust. Kasi, mix kasi ang tao dito ngayon eh. There is good, there is evil. Yun, halo-halo, no? Halo-halo ang mga tao dito. Kaya, mayroong mga nabiktima. At yung mga ng biktima, yun pa nagkunwaring biktima. Minsan, baliktarin pa. Yung may kasalanan, baliktarin yung walang kasalanan. Yun ang may kasalanan. Actually, katulad doon, yung may kasalanan dyan, yung mga kaaway mo. Kasi gusto ka nila i-challenge. Yun ang totoong may kasalanan doon. Tama ba, angels? Yes, tama daw. Diba? Ganun mag-judge, no? Kung sino ang may kasalanan. Yun ang una, yun ang challenge. Hindi magkaroon ng gulo, away, conflict kung walang nauna. Kung walang ng challenge. Kung ano man ang reason nun, nung una na yun. Yun ang may problema. Yun ang may kasalanan. So, yan. Ganyan ako mag-judge. Katulad sa China, Pilipinas, sino may kasalanan? Para sa inyo. Of course, yun ang una. Anong behind the reason ng una na yun? Kasakiman. So, sino ang sakim? China. Diba? Kinuha nila ng sapilitan yung dagat na sakop ng Pilipinas. Tapos, pinagpipilitan nila na sakop pa ng China yon. Nasa China yon. Kasi umiiral yung kasakiman nila. Yun ang nanguna. Hindi naman ang una ang Pilipinas doon na. Yun. Dahil mayroon silang selfish intention. Umiiral yung pagiging sakim nila. Yun. Oh. Katulad din dun sa Israel at Palestine. Palestine or basta sa Palestine, no? Palestinians. Yung mga tawag dun sa taga-Palestine ay Palestinians. Sino may kasalanan doon? Of course, yung Palestinians, yung Palestine. Yung Hamas, no? Palestine, basta taga-Palestine. Bakit? Sila ang nang-uuna. Dati pa yun nila binubumba ang Israel. Talagang gusto nila ng gulo. Oh. Kung ayaw nila ng gulo, bakit sila mga-atake? And then, bago mangyari yun, may mga preparation na sila eh. Meron sila mga ginawa ng mga tunnel sa ilalim ng city nila. Kasi preparation nila yun sa plano nilang ma-atake doon sa Israel. Para pag nagkagulo na, no, na bibuild yung Israel dahil inunahan nila, may pagtataguan sila. Hindi na intindihan ng iba yon kasi clouded yung isipan nila. Nagtaka sila, sino ba may kasalanan? If you are wise, if your mind is not blocked, if your mind is not clouded, na hindi na pa clouded ng enemy or evil,
devil, mga ganyan. Madali mo malaman kung sino ang mali. Kung sino ay may kasalanan. Yun ang una, yun ang may kasalanan. And kadalasan yan, may selfish intention behind that. Kung bakit sila nang una. See? So, ayan. Hindi ako nagmamagaling-magalingan. In-explain ko lang sa inyo so that you know how to identify what is right from wrong. Who is wrong. Who is evil. Kung sino ang may kasalanan. Hindi mo base kung sino ang mali sa tama through kung sino ang papanigan ng marami. Okay? Hindi porket konti ang pumapanig sa isang partido ay sila ng mali. Hindi porket marami ang pumapanig sa isang partido ay sila ng tama. Hindi mo mabibase doon. Doon sa umpisa, doon mo yung mabibase kung sino mali, sino ang tama. Yan. Kung ano yung pinagmulan. Yan. Napalalim ang reading. Ano ang that's wisdom from heaven. Yes, that's wisdom from heaven yung shinare sa inyo. That's wisdom from heaven, okay? So that you know, no, sa mga hindi pa aware, no, hindi pa alam kung paano identify kung ano yung tama sa mali, no, kung sinong mali sa tama, ganon. Kung sino may kasalanan, ganon. Madali lang siya ma-identify. Doon kayo mag-focus sa root, pinagmulan doon. Sino na una, ano intention nila, ganon ba? So, let's proceed. Totoo ba na yun ang kapalaran mo, si Queen of Wands? Yun ang destiny mo? Hindi. Hindi siya. Hindi siya ang destiny mo. Hindi siya. Sino ang destiny mo? Meron ka bang nakadestin sa'yo? Meron bang person na nakadestin sa'yo? Wala. Meron bang person na nakatakda? Iba yung nakatakda sa destiny, ha? Yung Tagalog ng destiny ay nakatadhana, okay? Meron bang person nakatakda sa'yo? Parang nakaset na yun, appointed or nakaset na you will be together, no? Meron bang nakatakda or nakaset na you will be together? Let's see. Meron. The devil. Ano yan? Bakit the devil? Kinokontrol siya ng devil? Oh my gosh, ito yung nauna. Yes, kinokontrol siya ng devil. Ito ay pride pa rin. Yes, kinokontrol siya ng devil. Kaya naging guarded siya, naging defensive siya kasi kinokontrol siya ng devil. Hawak siya sa liig ng devil. Mapakawalan niyo ba yung angels sa devil? Mapaalis niyo ba yung devil doon? Hindi. Sino yung devil yun? Yun nandun sa person na yun na nakatakda na dito. Sino yung devil yung kumukontrol doon? Sino ba? Satanas? Si Lucifer? Ganon. Tingnan natin, ha. Hindi si Lucifer. Sino? Si Mammon? Si Mammon. Si Mammon ang kumukontrol doon. Si Mammon. So, ibig sabihin, pagka ganon, pwedeng binibigyan yun ni Mammon ng wealth. Kayamanan. Pero kontrolado siya. Kasi si Mammon ay yan ang nagtetempt sa mga taon through wealth, through money, material. Yan. Para makuha yung souls ng mga tao. Yan siya. No?
Kilala ka na ba ng taong nakadestino sa'yo? O hindi pala nakadestino, na nakatakda sa'yo. Nakatakda na ma-unite kayo? Upright ba to? And your eyes, yes? Kasi nabangga to eh. Yes? Kilala ka na yan, yung tao na yan. Anong feelings niya sa'yo? Kaya ako tinatanong kung kilala ka niya para malaman natin, matanong natin kung anong feelings niya sa'yo kasi kilala ka niya. Anong feelings niya sa'yo ng person na nakatakda na ma-unite kayo? At yung nagtatakda niyan, God yan ha. Pero hindi mapaalis ng ano yun, ng angels na guide ko ngayon. Si Jesus Christ, pwede yan mapaalis ng Jesus Christ. Siguro sa, paalisin ba yun ni Jesus Christ doon? Yung si Mammon doon sa nakatakda dito sa Nerdinan. Mapaalis ni Jesus Christ. Kasi yung mga guide ko dito, maybe hindi sila ganun baka walang approval no galing sa God, kaya ganun. Hindi sila makapagpaalis doon o basta kasi ano yan eh, parang yung si Mammon na yun, ano yan siya, isa yan sa Prince of Hell, or ano ba tawag sa kanya, Prince of Hell, isa sa Prince of Hell, tama ba? Tama, isa siya sa Prince of Hell, si Mammon, yun ang sabi ng angels. Ano ba to? Ito yung feelings niya sa'yo. Seryoso naman, no? Seryoso siya sa'yo. And, loyal ba yan sa'yo? Loyal? Kaso lang kinokontrol siya eh. Loyal pati siya sa'yo. Kaso lang kinokontrol siya ni Mammon. Hawak sa liig ni Mammon, yung tao na yun. Pero, mapalis naman ni Jesus Christ yun, syempre. No? Yun nga lang, depende kung paalisin ni Jesus Christ. Hindi natin matanong kung si Jesus Christ. Kasi wala naman siya dito. No? Angels na nagagay dito ngayon. So, ayan. Baka sa divine timing. Paalisin na nila yan. No? Ayan. Pero may tutulong sa'yo. May mag-offer ng tulong sa'yo. Itataas yung status mo. Malaking bagay yun. Akala niya destiny ka na. O nakatanda na kayo, o maybe swertein siya, no? Pwede ganun, o kapalaran ka niya, ganun. O kapalaran niya, o destiny niyang tulungan ka. Pwede din destiny niyang tulungan ka. Hindi, na naka-align daw kayo. Na naka-align kayo, or naka-destiny sa isa't isa, ganun ang iniisip niya. Pero, pag tinulungan ka niyan, no, kung accept mo yung offer niya, malaking bagay yun. Lalo kung work yan, career, or opportunity yung offer niya sa'yo, na wala naman siya masamang intention, kundi tulungan ka kasi naawa sa'yo, di ba? Why not? Basta hindi lang siya maging, alam yung covetous, obsessed, kasi pangit yung ganun guys na yung tutulong tapos yun parang may masamang intention, no? Yun. Wait. What? Pahing ka naman. Ay, dito meron na ako mabuhay. Ilan? Kahit ilan. Sarap. Tatlo na. Huwag ka umini, bata kung sa hanggaan ko. Mga bata. May bata, labas na sa labas muna. Makulay pa lang siya buwak ko. Ha? Manok? Ilagay ko na. May ano pala dyan, Ab? Tilapia na daing ng puto kasi lalim. Tilapia na daing. Nasa ilalim. Prito ko. Saan? Ay gusto niya kasi paakyatin ako doon. Ganyan yan. Trip niyang ano. Ikaw yung paakyatin niya doon? Paakyatin niya doon para may kasama siya. Ganyan. Kapilitan ni wiggle-wiggle yan. Ano pa ang iniisip ng person na yan? Iniisip ka ba ngayon ng person na nakatakda na ma-unite kayo? Tingnan nga natin kung iniisip ka niya. At para bang nahihirapan siya habang iniisip ka niya? O maybe nasasaktan, nahihirapan, nagdurusa habang iniisip ka niya?
Nagdurusa siya habang iniisip niya. Paano kasi kinukontrol ng devil? Paano siya makapag-take ng action agad-agad? Pero, once na divine timing na ma-unite na kayo kasi nakatakda naman talaga, nakaset naman talaga yan, you will be together na. So, yan. Ano ang plano ngayon? No? Kahit na kinokontrol siya ng devil, hawak sa liig ng devil, no? Yung person na magkakaroon ng union sa inyo, nakatakda talaga yan, nakaset na. Ano ang iniisip niya ngayon o plano niya ngayon no? Towards you, ng person na yan na nakatakda na ma-unite kayo? Tingnan natin. Ang lumapit sa'yo, ang maging maamo sa'yo. O, ang maging maamo ba sa'yo? Clarify ko nga. Oo, tama. Kahit na ganyan, no? Ayan, no, nakapiring pa yung mata niya, nakabind pa, nakarestrict, ganyan ang ginawa sa kanya ng devil, oh. Hawak sa leg ng devil. Ayaw niyang ma-unite kayo. Bakit? Nakaset kayong dalawa. Nakaset na o nakatakda na ma-unite kayong dalawa. Gustong pigilan ng devil. Kasi God ang nagsiset yan eh. Ang nagtakda niyan eh. Na you will be together. Kasi meron kayong mission, merong purpose ang God sa inyo kung bakit kayo pagsamahin. Ayan. Kaya gustong pigilan ng devil yan. Yung person na yan, gusto niyang kontrolin. Nawakan niya sa leeg. Ayaw niyang ma-unite kayong dalawa. Ayaw niyang mangyari yung nakatakda. Pero, once na divine timing niya, wala yan. Alis na yung devil yan. So, ano pa? Maging maamo daw siya sa'yo. Na hindi na siya maging maila pa. You know what? Naging defensive yun, naging guarded, no? May 9 of Wands kanina. Na naging mailap yun. Kasi dahil sa kinontrol siya ng devil. Yan. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person na yan na nakatakda kayo na ma-unite? Ano ang gusto niya sabihin sa'yo? Tingnan natin. Wow. May bird, oh. So, ibig sabihin, parang, and may libro. Confident na siya, stable, comfortable, hindi na siya nahihiya. Na mag-reach out sa'yo. Mag-reach out man tawag dyan kasi may ibon. Reach out. Reach out. Reach out. Yes, reach out. Na mag-reach out sa'yo. Kasi madami na siyang nakalap na information. Madami na siyang alam. Parang pinag-aralan niya maigi. O nagkalap na information or pinag-aralan niya. Ganon. Maring dati hindi pa siya ready kasi kulang pa sa information, sa kaalaman, kulang pa sa pera, pwede din, no, dati, or hindi pa talaga siya ready dati, ngayon ready na siya. Ayan, yan ang gusto niya sabihin sa'yo. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person na yan na nakatakda or nakaset na ma-unite kayo? Anong gusto niya sabihin sa'yo? O nais niya parating sa'yo? Nanghinayang siya. Nanghinayang na wala ka, na natapon, nasayang, may nasayang. Ikaw ay nasayang, of course. Ano pa ang gusto niya sabihin sa'yo ng person na yan na nakatakda na ma-unite kayo? Hindi na daw siya guarded kahit may devil pa. Kahit may devil pa, yun ang sinasabi niya eh. No? Hindi na daw siya defensive. Hindi na daw siya takot. Hindi na siya defensive. Hindi na siya guarded. Hindi na siya nagtatas ng wall. Pero may devil pa yan sa kanya. Kinokontrol siya. Ano pa ang hinahangad, no, ng person na yan na nakatakda na ma-unite kayo? Anong hinahangad niya na mangyari sa inyo? Yung hindi na mag-juggling, hindi na siya mag-juggling ba? Hindi na mapatingga ng devil. Hindi na siya yung hindi na yung magkaroon ng doubt sa pag-take na action sa'yo. Kasi, scheme ng devil yan sa kanya eh.
Kinontrol siya eh. Kung kaya na-juggling yan siya. Or tenga. Pwede na tenga na hindi makapag-decide. Walang nangyari. Hindi nakapag-take na action kasi nag-juggling. Yan ang gusto niya mangyari na hindi na mag-juggling. Yan. Ano pang gusto niya mangyari sa inyong dalawa ng person na yan na nakatakda na ma-unite kayong dalawa. Magkaroon na talaga ng movement. See? Hindi mag-juggling and then magkaroon na ng movement. Yung hindi na matinggang, na magkaroon ng movement, there's action, may mag-take na ng action, makapag-take na siya ng action, pati yun ang gusto niya, or there's movement. Kung hindi na makapag-take siya ng action, instead magkaroon na ng movement sa inyo. Magkaroon na talaga ng movement kasi parang natinggang kasi yung connection niya. Magkaroon na ng movement. And then nananalangin ba yan? Yung person mo na yan sa God? Baka ibang religion niya, kaya ganyan. Nananalangin ba sa God yan? At o kay Jesus Christ, yung person mo na yan na nakatakda na ma-unite kayo? Let's see. Hindi. Hindi siya nanalangin kay Jesus Christ. Baka iba yung religion niya. Kaya ganun. Dapat niya makilala si Jesus Christ. Dapat si Jesus Christ ang sambahin niya. Hindi yung kung sino-sinong God. Siguro nananalangin. Ibang God yung sinasamba niya. Yung ibang God na maliban kay Jesus Christ, maliban sa tatay ni Jesus Christ, ay yan sila, mga fallen angels yan sila, guys. Diba si Jesus Christ anak ng God, the Father in heaven? Kaya si Jesus Christ ay Diyos, diba? Yan. Son of God. So, yung sinamba niya, baka sinasamba niya si Mammon. Sa Chinese daw, si Mammon ay si, Caixin. Tama ba yun, Joel? Si Caixin yun eh. Si Caixin na. Caixin. Yan. Caixin yun siya. Kasi, nalaman ko yun nung tinanong ko dati pa yun. Na yung mga Diyos pala ng mga gods ng mga Chinese ay mga fallen angels pala yun sila. Diba si Caixin yun nagbibigay ng wealth sa kanila? Yan. Si Mammon yan siya. Fallen angel yan. So, yan ang kanilang sinamba. Fallen angel. Hindi totoong God. Mga Prince of Hell. Ayan. Kaya, kasi, nung sinaunang panahon pa yan sinunod na lang nila yan sa mga kanunuan nila, guys. Yung kanilang religion, yung kanilang mga sinasamba. Kawawa yung mga na-mislead, nalinlang. Madami bang Chinese ang nasa impyerno ngayon? Upright ba to? Madami daw. Pwedeng 50-50. Madami kasi fallen angels yung sinamba nila. Wala silang alam. Pero kawawa naman, no? Kasi hindi nila alam Yun kasi yung sinunod nila sa kanilang mga ninuno. Naku. Sa mga nagsasamba dyan sa gods ng Chinese, huwag na kayo magsamba. Jesus Christ at yung God ang sambahin ninyo. Yan. Yung God.
yung tunay na God, creator of heaven and earth, and si Jesus Christ. Yan. So, yan guys. Ano, so that, hindi sa sinisiraan ko ha, yung God's na Chinese. Na-reveal lang natin dito yung totoo. Nang sa ganun, wala namang mislead baka kasi meron sa inyo na sumasamba sa ganun. Ay, nang sa ganun, maging aware kayo ba, no? Yan. So that, hindi mapahamak yung soul ninyo, no? Kung sakali man, di ba? So, yan. Kasi naman huli ng lahat. Maging huli ang lahat, o, di ba? Hirap doon sa impyerno. Puro pagdurusa doon. Dahil lang sa paniniwala na sinusunod, no? Isipin yun. Kawawa ang mga sumunod sa ganong religion na hindi nila alam. Ayan. Ano ang next kaya possible na next na mangyayari sa inyo ng person na yan? Upright ba tong 8 of Pentacles? Let's see. Yes. Ay, may mag-effort nito. O mag-umpisa kayo na magsama sa kabila na kinukontrol siya ng ano. Mag-umpisa kayong magsama. O mag-purchase ng house and lot. Or kung meron ng house and lot natitirahan ninyo, hindi titira na lang kayo doon. Doon na kayo titira. No? Hindi naman kailangan mag-purchase pa. And then, bubuo kayo ng pamilya. No? May pagtutulungan sa inyo. Kasama yung maging anak ninyo. Ganon. So, ito na lamang guys for collective reading.